last week na ng April at ang advice ko kay tita-tita na itigil na ang pagpapadami o pagpipisa dahil dumadami ang ating alaga. Pero sabi sa akin na patuloy pa rin daw na nangingitlog ang ating mga alagang manok at pato. Kaya sabi ko, okay, ganito na lang dahil nakakapanghinayang nga naman na ititigil na ang pagpipisa at yung itlog ay susultupin na lang. Sabi ko, pag binenta nyo, 10-10, pwede rin. Ang problema ay hindi ko nakikita. Hindi naman ako nagdududa pero mapag-isip ka. Kaya sabi ko, yung sa likod na brooding pen ng sisiw na pato ay linisan. At nang sa ganon ay yung mga darating na sisiw na ilalagay sa likod kahit na anong araw ay pwede nang lagyan. Kaya sabi ko na yung mga sisiw na 3 months ay ilagay na sa kanilang nanay at doon na sila tumira para masanay na makipaghalubilo sa kanilang nanay at tatay. Kaya sabi ko yung mga sapot-sapot, mga cobwebs ay alisin para hindi kumapit dyan ang mga gagamba. Kasi nga, mas malinis, mas maganda. Kaya yung aking inahin na mga sisiw sabi ko na doon na ilalagay doon sa maramihan para mas kakaunti ang trabaho. Kaya makikita nyo dito, halo-halo na sila. Mostly pala ang mga sisiw ko ay na Rhode Island Red ay mga babae. Ewan ko kung bakit ganun, pero mas madami ang babae kaysa lalaki. Kaya pagdating ng panahon, probably like 7 months, 8 months, may ngitlog na ulit itong mga ito. Ang dami. Sarap sana mag-business pero tsaka na lang. Iniwalay ko itong malaking Rhode Island Red at saka 3 pure na Rhode Island Red para at least meron pa rin akong pure kasi doon sa kabila ay minudo, halo-halo na. Naglagay din ako ng 2 native kasi mas malaki, mas maganda yung may halo. Sabi ko, itong mga tanim ko na Madrid de Agua at saka tanglad, paramihin pa para kasi ang tanglad ay kumbaga sabi nila according to YouTube ay mosquito repellent. Takot daw ang mosquito, takot ang ahas pag may tanim ka na tanglad sa paligid. Eto, nilipat na rin nila ang mga 5 months old na Muscovy duck sa kanilang nanay at tatay. At pagdating ng 8 months, 9 months, almost 1 year, matagal pero madaming mangitlog, maraming magpisa ang Muscovy duck. Kaya makikita mo rito, nakakatuwa pakainin at nakaka-high blood din magpadala ng pera. Kasi sa dami nito,
ang pinapakain ko pala guys dito ay mais, darak, giniling na mga dahon-dahon, saging, palaya, ganon. Kahit na bitter daw. Bahala ka. So, ganyan ang nakikita ko ngayon sa aking maliit na backyard ay shout out tita at saka si Jason saka si Manong Patti na nag-aalaga sa aking mga pato, manok. Sabi nila, Uncle, may nagpisa na pato. Ilan? 27. Oh, iwala ka ba may 27 na pato? Isang nanay daw, 27. Yung pala, niluloko ako. 2 pato. Kaya hinalo yung, kasi advice ko, ihalo na dyan yung mga sisiw para ipaampon. Tapos yung 8, sabi ko, ihalo na doon sa may crocodile kasi ang tawag ko dito sa brooding pen na to is crocodile kasi yung aking backwood o plywood ay crocodile. Tapos, yung mga 6 weeks old na may Texas 7, ilipat doon sa may kalamansi. Sa ganun ay after 2 or 3 months, ilipat na sa likod. Nang sa ganun, tapos na ang ating breeding for 2024 or I would say 2025 dahil dami na. Kulang 100 na naman.